Ngayong bagong taon, marami sa atin ang goal maging fit and healthy. Pero kakasa ka ba kung ang diet mo, 1 meal a day lang? Anong klaseng dieta kaya ito? I-reveal na namin yan maya-maya dito sa Pinoy MD. Kung pagbabawas lang ng timbang ang usapan, may entry ako riyan. Dahil sharing is caring. Nagkaroon ako ng struggle after I gave birth to my bunso back in 2013. That it's of course in terms of yung weight loss ko. Napansin ko kasi na kahit anong gawin kong exercise, kahit anong gawin kong diet, ay talagang parang hindi na ako pumapayat. Yung pala, nalaman ko of course na meron akong hormonal problem. Maliban sa regular exercise mga kapuso, ang isa pang sikreto ng aking weight loss, ang aking diet. Kung saan isang beses lang sa isang araw ako kung kumain. Opo, tama kayo ng narinig mga kapuso. Ito yung tinatawag na 1 meal a day o OMAD. Nakitaan yan ng mga scientists, no, nung I think no mga around 1970s there was an experiment done, kung saan talagang hindi lang nga 1 meal a day, kung hindi nakita nila yung benepisyo ng prolonged fasting, no, na kung saan fasting nag-a-allow sa ating katawan para i-repair ito. Ang OMAD or 1 meal a day can truly benefit an individual. Struggle is real sa una mga kapuso. Pero dahil sa aking disiplina, achieved ang inaasam na resulta. Talagang it benefited me. Habang tumatagal, nakikita ko yung benefit sa akin. Bukod sa weight loss, na hindi ko naman talaga siya primary goal eh. Ang gusto ko lang maging healthy. Yun ang first goal ko, is to become healthier. Nung ginawa ko yung OMAD, na-realize ko na parang mas magaan yung pakiramdam ko, mas nakakatulog ako ng maayos, mas nawala na rin yung mga cravings ko. Consistency is the key at makalipas ang ilang taon, eto na ako. Siguro second nature na natin minsan, di ba, na para bang gusto natin tayo masunod. Kung mabilisan, walang available doctor. But nag-iisa lang yung ating katawan. And I take it to heart at I practice what I preach. I make sure na sasabihin natin sa doktor kung lahat ng mga kailangan nating sabihin para magabayan din tayo ng tama. Huwag ho tayo talagang gagalaw ng basta-basta, lalo na pagdating sa diet. Isang beses kada araw lang din daw kung kumain ang 25 taong gulang na tattoo artist at virtual assistant na si Christine. Tampulan daw kasi ng tukso noon si Christine. Umabot daw kasi ang timbang niya noon sa 72 kilos. Dahil dito, nagdesisyon si Christine na magbawas ng timbang. Maasim, dugyot, ganon. Yun talaga yung dalawang words na yun, yung parang ayokong sasabihin sa akin kasi hindi naman mataba lang ako nun pero hindi naman ako ganon. Dahil dito, nagdesisyon si Christine na magbawas ng timbang mula sa pagbabawas ng pagkain. Sinimulan din daw niyang mag 1 meal a day. Yung OMAD, self-discovery na lang siya kasi isang beses lang ako kumakain. And whenever may nagtatanong sa akin na paano ko nalaman yung OMAD, sinasabi ko sa kanila na hindi talaga ako nagpa-check or nagpa-consult. Isang beses lang ako kakain sa isang araw. Kailangan i-assess muna ang estado ng sistema ng iyong katawan. So, importante na malaman natin yung estado ng mga sustansya tulad ng mga micronutrients, macronutrients, no? Of course, yung komposisyon ng iyong katawan, patungkol sa muscle mass, patungkol sa fat mass. So, hindi lahat ay agad-agad ay pwedeng mag-engage sa OMAD. Kailangan itong medically supervised. Kung ang iba ay strikto sa oras ng pagkain, si Christine wala raw sinusunod na oras. At sa kanyang 1 meal a day, kahit anong araw, pwede niyang kainin. Hindi ako strict sa oras ng pagkain ko, pero nag-i-stick ako na kada paggising ko. Since ako lang mag-isa, kung ano lang yung kaya kong bilhin, itlog, yun. Magbo-boiled egg or kahit na anong luto ng itlog. There are those proponents, yung mga biohackers, sinasabi you can have the earlier you stop eating, especially for some they recommend
to stop eating pagkatapos ng 2:00 ng tanghali. You can start eating as early as like 9 a.m. That's a good way to start the time. That's a biological pattern of eating. Kung sakaling mag-1 meal a day ka, so either you start eating at 9 a.m. Or within that period, 9 to 2 p.m. Paalala ni Doc Oyi, importanteng sabayan ng ehersisyo ang OMAD diet. Pwedeng mag-exercise as long as klaro at medically supervised kung paano ninyo i-implement itong 1 meal a day sa inyong araw-araw na pamumuhay. Nag-walking naman ako nung inaaya ko ng kapatid ko. Na-inspire siya sa akin nung 2024 din, since matagal na ako nag-start mag-diet. So kapag wala din akong client or hindi ako magbabike, nag-walking kami ng kapatid ko. At makalipas ang ilang taong pag-OMAD diet, mula 72 kilos noon, 52 kilos na lang siya ngayon. Nung pumayat ako, masaya ako. Sabi nila mas bagay sa akin, mas nag-glow ako. May paalala naman si Doc para sa mga gustong simulan ang 1 meal a day diet. Fasting or even 1 meal a day is not going to work kung ang inyong kakainin po ay yung mga prosesong pagkain o yung mga pagkain na masyadong mataas sa tinatawag nating simple refined carbohydrates. Hindi po yun uubra. Kasi pag ganun po ang inyong kakainin, papataasin nyo po yung tinatawag nating hormone na tinatawag nating insulin. At pag masyadong mataas ang insulin sa ating dugo, lalo kung kayo po ay meron ng tinatawag nating insulin resistance, hindi po kayo papayat. In fact, likelihood kayo po ay mas mag-gain pa ng timbang at ng taba sa inyong katawan. Tandaan mga kapuso, bago tayo sumubok ng iba't ibang diet, kinakailangan muna nating kumonsulta sa mga eksperto at sundin ang kanilang mga payo para ang ating fitness goals hindi lang achieve, pati na rin safe at effective. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.